dito Coach Sanya 'no. So importante may tiwala ka sa sarili mo. Importante believe ka sa sarili mo. Parang sinabi ko ano, ulitin ko si Leo Caduyac, ang katotohanan hindi siya graduate, tama ba? Hindi siya Tama. graduate, kasi grade 5 lang siya. Hindi siya marunong mag-English, hindi siya marunong mag-spelling, and then kumbaga wala siyang pinag-aralan, pero hindi yun yung pinaniwalaan niya. Yung pinaniwalaan niya, naniwala siya sa sarili na niya kaya niya magtagumpay dito. Tama. Naniwala siya sa sarili niya na makukuha niya yung goal niya o yung pangarap niya dito. So ang katotohanan, hindi siya magaling. Hindi nga siya graduate, pero hindi yun yung pinaniwalaan niya. Ang pinaniwalaan niya na puwedeng magbago yung buhay niya dito sa negosyo na 'to, sa opportunity na 'to. Tama, Tama. sabi nga, "What you believe is become reality." So kung ano yung pinaniwalaan mo, yun yung mangyayari, tama ba? So Tama. ano pa, sabi nga, "Belief is more important than the truth." Tama? So ibig sabihin ng truth, ang katotohanan, mahirap siya. So sabi ko nga dun, ilan sila magkakapatid, ang dami nila, higit sa 10, 'di ba? Tapos nag-aaral, pumapasok sa school nakapaa, tapos walang baon. Tapos nung lumaki, naging tricycle driver, na-invite sa ganitong opportunity, ngayon ilan yung sasakyan niya? Meron siyang 4-story na building, tapos may mga sasakyan siya, ilan ang sasakyan niya? 4, mga SUV, mga pickup, Fortuner, 'di ba? Ang dami. So ngayon kumikita ng 400 to 500,000 per month. So, ang katotohanan hindi siya magaling, pero hindi yun yung pinaniwalaan niya. Mas naniwala siya sa sarili niya na one day magiging successful siya dito. So, ibig sabihin pala, Coach Sanya, ang importante dito is just believe in yourself. Maniwala ka sa Tama sarili po. mo, tama? Kasi pagka hindi ka naniwala sa sarili mo, sino pa maniniwala Wala na. sa'yo, 'di ba? Sarili mo nga hindi mo pinaniniwalaan, 'di ba? So, Mm. importante yun, para sa'kin importante maniwala ka. Sabi nga ni sino nagsabi nun, 'di ba, si Will Smith, yung sabi niya, "If you absent during my struggle," sabi nga, "don't expect to be present during my success." Marami kasing tao, gustong umani pero walang tanim. Alam mo yung gusto nila ginhawa kaagad, wala munang hirap, 'di ba? So, Opo. gusto nila success kaagad, wala munang process. So, hindi puwede yun. So, lagi ko ngang sinasample Jesus Christ, 'di ba? So, bago niya tayo nai-save, ang dami niyang sakripisyong pinagdaanan, pinako sa krus, 'di ba? So, nilait, pinagtawanan, maraming 'di naniwala, pero he never give up. Pero that's why kaya na-save tayo, 'di ba, sa mga kasalanan natin. So, ibig sabihin, you need to trust a process. So, lagi ko sinasabi, although hindi madali pagdadaanan natin, mahirap, pero para sa akin sa lahat ng pinakamahirap, ito pinakamadali. Bakit? Kasi sa Tama. labas, 'pag nagnegosyo ka, walang tutulong sa'yo. Sa labas 'pag nagnegosyo ka, marami kang kagalit, marami kang kaaway, tama? Samantalang dito ang daming Tama. magga-guide sa'yo. Eto, hindi kita kaano-ano, but I'm willing to mentor you, to guide you kung paano gawin step by step yung negosyo. Tama ba? Naniniwala ako sa kakayahan mo na darating ang time magiging successful ka dito. So, hindi kita iiwan kahit di kita kaano-ano. Lagi lagi ako nagre-remind sa inyo na magaling kayo, kaya niyo yung negosyo na 'to basta maniwala kayo, tama ba? Kasi marami ng nakagawa, marami na naging successful. Susundan na lang natin, tama ba? So, ibig Tama. sabihin, sabi nga, what is the two kinds? Ayan. So, bigyan mo nga ako ng two kinds of time. Sa time. Oo, sa time. Hindi, spending Okay? sa Tama, investing. investing. Okay, dun lang. So, ibig sabihin, ang dalawang klase ng oras kasi parehong nauubos ang oras, So, sabi nga, time Tama. is gold. So, that's why gold is money. That's why time is money. So, sa madaling salita, ang oras, pera 'yan. Kasi, para sa akin, okay, dalawang klase ang oras, isang spending saka investing. 'Pag sinabing investing, ito yung mga bagay na may kapalit pagdating in the future. 'Pag spending naman, ito yung mga bagay na walang kapalit in the future. Kasi kadalasan kapagka nag-aaksaya tayo ng oras, halimbawa nanonood ng TV, gumagala, nagmo-mall, umiinom, gumi-gimik, tama ba? So, ang tawag diyan spending, So, walang impact siya in the future. So, nasa comfort zone ang tawag natin diyan 'no. So, ngayon nasa comfort zone kadalasan yung mga tao kasi ayaw nilang sumubok muli.
Parang ganito, halimbawa nagwo-work sila, yun ay comfort zone nila, pasok, trabaho, trabaho. So, comfort zone tawag dun, kumbaga yun yung nakasanayan na nila, ayaw na nilang mag-try uli ng bago. Pero walang mali dun, okey yun. Pero ang problema dun, in the future, the question, paano kapag tumanda tayo? Kung wala tayong Mm. ipon, wala tayong savings, paano pamilya natin? Kawawa, tama po ba? So, para sa'kin ngayon ang ginagawa natin nag-i-invest. Ako actually, dito kaya ka nag-i-invest dito kasi inaaral mo yung negosyo. So, kaya kaya tayo nag-i-invest dito, shine-share natin yung opportunity, siyempre ayaw natin ma-reject, tama? So, maraming tatawa sa'tin, maraming hindi maniniwala sa'tin, iiwanan tayo ng mga ibang friend natin. So, ikaw naranasan mo na bang i-block sa Opo. Messenger? Oo, blinak ka na Bilang 'no? ka. Oo, blinak ka na. So, ibig sabihin maraming hindi maniniwala sa it's a normal. Kasi lahat ng taong naging successful, maraming hindi naniwala din sa kanila, tama? Maraming nagtawa sa kanila, pero he never give up, hindi sila nag-give up, tama? Ginawa lang nila 'to, tama, ta's naniwala sila sa sarili nila and then now very successful sila. Tama. So, ang gawin mo dito, pag-aralan mong mabuti, umattend ka ng mga training, magpuyat tayo, magpapagod tayo, tapos maraming manlalait, 'di maniniwala, may mga tatawa, tama ba? So, magfe-fail ka, it's okay ang fail, first attempt in learning. So, ibig sabihin nun, dito matututo ka, ang mga bagay kasi kaya tayo nagfe-fail is it's not, opposite of success, is a part of success, sabi nga. Bakit naging part siya ng success, Coach Sanya? Kasi nga, bago ka maging successful dadaan ka sa maraming trials, pagsubok, failure, tama? Kasi ang failure kaya first attempt in learning siya. Kaya ka nagfe-fail kasi sumusubok ka ng bago, nagta-try ka. Siyempre 'pag master mo na isang bagay hindi ka na magkakamali. Pero kapag Tama. bago lang siyempre normal na nagkakamali. So, sabi ko nga dun sa level 1 natin sa day 1, ang mali ng school pina-punish kapag nagkamali, tama? Pero hindi natin alam sa labas, sa paglabas natin sa mundo, 'pag ginawa na natin yung totoong buhay, reality, normal na nagkakamali, tama? Pero hindi naman ibig sabihin 'pag nagkamali is a mortal sin, kasalanan, hindi. Part yun ng success, eh. Lahat na naging successful nagkamali ng una, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, okey lang magkamali, sabi ko hindi mo naman kailangan ditong sumali na magaling kaagad, tama? Wala namang gano'n. Na magaling ka agad pagsali. Sumali ka para gumaling ka, sabi. So, ibig sabihin normal na sa umpisa hindi ka magaling, okey lang 'yun, okey? So, ngayon ang ibig sabihin ko dun, Coach Sanya, kailangan magsimula ka para gumaling ka, 'di ba? So, 'yun 'no. And then after nun, meron tayong pinag-usapan din ko dito yung tinatawag natin na what is the age of lifespan ng isang tao ngayon? Ilang taon? Ang, ah, 27 Hindi, ilang taon yung ano, at ang lifestyle? 75. 75. So, ibig sabihin ayon sa survey, maswerte nga 'pag 75 inabot na 'no ng malakas, 'di ba? Kadalasan 'di na umaabot na 75. Pero ayon sa survey ngayon hanggang 75 na lang yung lifespan ng isang tao, na kadalasan, hanggang dun na lang ang inaabot ng buhay natin, 'di ba? So, ngayon sa 75 na yon, okey, meron siyang tinatawag na ilang araw tayong mabubuhay. So, 27,000, 'di ba? Mabubuhay ang isang tao. Pero eto tanungin natin, 'di ba? So, meron akong tinatawag pagka nanood ka pala ng TV na 3 hours per day, ilang taon ang nawawala sa'yo? 10 years? 10 years. Ibig sabihin pala kung ikaw, mabubuhay ng 75 years at yung buhay mo at i-expend mo, ibig sabihin ilalaan mo yung 3 hours sa panonood ng TV, 10 years pala, 10 years yung na-consume mo 'no, so sayang yung oras 'no, 10 years. Tama. Ngayon siyempre hindi ka naman puwedeng 'di matulog, 'di ba? So natutulog tayo 8 hours per day. So ilan years ang mawawala sa'yo 'pag natutulog ka ng 8 hours per day? 20 years. 20 years, 'di ba? So, 20 plus 30, 'di 30 years na yung nawala sa buhay mo kasi nanonood ka Tama. ng TV,
And then natutulog ka, siyempre hindi ka buhay nun, patay ka nun kasi tulog ka, eh. So hindi mo na-e-enjoy yung buhay, 'di ba? So tulog ka nun. So you need to rest naman yun, requirements yun. Pero para sa akin 30 years na nawala sa'yo. Eh siyempre nag-aral ka pa, nagtrabaho ka pa, tama ba? So ilang years lang pala ang binuhay natin sa mundo? Yung na-enjoy lang natin. 'Di ba nakalagay lang diyan yung normal na naging buhay natin ilang years lang? 10 years, 'di ba? Opo, 10 years. No, 10 years lang. So ibig sabihin pala 75 years tayo na buhay pero ang totoo niyan 10 years lang pala. Kasi yung ibang oras na ilaan natin, eh, paano 'pag OFW pa, 'di ba? Nagtatrabaho pa. So siguro hindi lang 10 years ang buhay ka dun na nag-enjoy ka, tama? So Tama. that's why nire-remind kita dahil sobrang importante yung oras. Kaya nga sinabing time is gold, tama ba? Gold is money, that's why time is money. So kailangan pahalagahan natin oras natin. Kasi para sa akin ang di natin kayang ibalik yung oras, eh, tama? 'Pag nawala yung oras na 'yan, hindi mo na puwedeng ibalik 'yan, tama? Kahit Tama. gaano ka kayaman, hindi mo hindi 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 ka makakabili ng time machine, tama? Hindi ka makakabili ng 10 years, ng 5 years, either 1 hour, hindi mo maibabalik. Kaya kahit gaano ka kayaman, hindi mo maibabalik yung oras. Kaya we encourage yung mga OFW na habang bata sila o habang andun sila, 'wag nilang ubusin yung buhay o oras nila sa ibang bansa. May mga opportunity na puwedeng gawin, tama ba? Ang daming opportunity sa online na kailangan i-grab nila kasi sayang ang oras. Kawawa yung pamilya, nagsasakripisyo sila, tama ba? Kasi para sa Tama. akin yung sinesweldo na 30,000, 20,000, 40,000, 50,000, it's not enough para isakripisyo mo yung buhay mo at buhay ng mahal mo sa buhay at bigyan mo ng oras yung trabaho, hindi yung pamilya mo. Eh, minsan na nga lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Tama Tama. ba? So mas maganda naman i-expend na natin, tama, yung time natin para sa mahal natin sa buhay, sa family natin. So yon, swerte mo kasi may mga training na ganito. I hope marami kang natutunan, 'di ba? I hope marami kang na-realize, 'di ba? So ngayon nagkaroon tayo ng ano, ng tinatawag na life begins at ano, life begins Patay. at 40, 'di ba? So, life begins at 50. 40. Ano yung 40 na yun? Kasi hindi ka puwedeng mag-apply ng trabaho kung ikaw, eh, sanggol. Siyempre hindi. Mag-aaral ka, 'di ba? So, 'pag nag-aaral ka at the age of 20, so puwede ka ng pumasok sa trabaho, magre-retire ka at age of 60. So, meron kang 40 years ng buhay mo para ilaan mo sa pagtatrabaho. Pero sabi nga nila, kung meron ng opportunity, bakit kailangan mo pang umabot ng 40 years? Kasi between 20 to 40, ang tawag natin diyan unang biyahe. So, puwede ka pa siguro maglaro, magkamali, pero kung 40 years old ka na, meron ka na lang 20 years, 'di ba? So, para sa pagtatrabaho ay meron ka na lang 20 years, tama, sa pagtatrabaho. So, hindi ka na puwedeng magkamali dahil, hindi ka na bata, tama ba? So, kailangan meron ka ng plano sa buhay, maganda na yung sabi nga habang tumataas o tumataas yung edad mo dapat tumataas din income mo, 'di ba? So, 'yun ang ibig sabihin nun. So, ngayon alagaan natin yung oras natin, alam dapat natin kung saan nauubos yung oras. Dapat yung oras na nauubos natin yung sa tingin mo na nakukuha yung goal mo, nakukuha mo yung dreams Tama. mo, tama? So, 'wag mong ibigay yung oras mo sa walang kabuluhan. So, be careful of that 'no, ingatan natin yung time natin. So, ngayon nagkaroon ng survey, okey, sa retirement ng lahat nung kinareer yung pagiging empleyado nila. So ano yun, halimbawa, nagkaroon ng survey. So hindi 'to sa akin galing 'no. So sa survey 'to. Yung survey na 'to, sinurvey nila yung mga empleyado na at the age of 60 nag-retired. So ito yung mga kinareer, yung pagiging empleyado nila na after 60 years old nag-retired sila at binigyan nila ng percentage. Okay, so sa tingin mo, ilan ang percent lang ng mga yumaman? Hmm, Ilan? 1%? 1%. So, ang tawag sa kanya naging rich. Tapos yung naging well-off, ilang percent? 2%? 2%. So, i-total natin, ilan ang total na yon? So, 3%. So, 3? 3% lang pala yung mga taong naging successful na kinareer nila yung pagiging empleyado nila after nila
nag-i-career rin, nag-retired sila. So 3% yung naging successful. Ilan percent yung hindi naging successful? 97? 97. So ang dami, 'di ba? 97. So yung 97 na 'to, ang ginawa nung iba, naghati-hati sila. So yung iba dito, ano yung ginagawa? Continuous work? Dead Continuous broke? working, ano pa? Dead broke? Dead broke, ano pa? Dependent? Dead. Dependent, ano pa? Dead. Patay na. Siyempre patay na. So ibig sabihin pala, yung 3% na kinarir yung pagiging empleyado at inabot ng 60 years old, nag-retired na sila, yung ginawa ng iba, nagnegosyo. So naging successful 3%. Tama? Tapos yung hindi naging successful, 97%. Sa 97% na yon, yung iba doon continuous working. Ano yon? Yung iba nagtatrabaho pa. Kaya dito sa Manila, pagpunta mo dito, senior citizen na, andun pa sila sa tulay, nagtitinda ng kung ano-ano. So maaawa ka, pero para sa akin, hanggat may lakas ka, hanggat bata ka pa, pag may opportunity, sumubok ka. Kasi para sa akin, hindi na nila dapat ginagawa yung nagtatrabaho pa. Tama ba? So dapat habang bata tayo, kinareer na natin or ginawa na natin yung best natin para pag tumanda tayo, hindi na tayo maghahanap buhay kasi may savings na tayo, may retirement fee na tayo. Dapat ini-enjoy na lang natin yung buhay natin. Pero dahil nga nung bata, hindi sineryoso yung buhay, tama ba? So ngayon, Tama. nagtatrabaho pa rin sila. So which is yun yung ayaw nating gawin. Kaya I'm here, Coach Sanya, I'm here today para turuan ka na maging negosyante mag-isip, turuan ka para gawin mo yung best mo habang bata ka, tama ba? Para hindi natin abutin yung time na pagtanda natin, wala tayong savings, kawawa tayo. Tama ba? So ngayon yung iba Tama. naman, syempre maliban sa continuous working, dead broke, ang daming may utang. Tama ba? So ang dami na pagtanda nila, na-loan na sila sa mga utang, di makabayad. Tapos yung iba naman dependent. Pag sinabing dependent, umaasa sa magulang. Tama? Ay sorry, umaasa sa mga anak. Ikaw isang Mga anak. magulang, umaasa ka sa mga anak mo. So which is okay naman. Pwede naman 'yun. May mga anak naman talaga minsan mabait, pero ang problema paano kung inapangasawa ng anak mo hindi mabait? So problema 'yan. Nangyayari 'yan yung halimbawa, kakatok ka dun sa panganay mo, "Anak, okay lang ba dito muna ako?" "Ay mama, andito yung asawa ko baka mag-away kami." "Dun ka muna kay bunso." So mahirap paglipat mo kay bunso, "Mama naman nandito ka na naman, dun ka muna kay ano, kay ate." 'Di ba, dun sa pangalawa 'di lilipat ka na naman. Alam mo yung gano'n, ang sakit. Pero Pag nangyayari 'yan, tumat nangyayari 'yan. Nangyayari Tama. 'yan. So, ang akin, ba't ka pinagpapasahan? Kasi wala kang savings, wala kang pera. Pero alam mo kung mayaman ka, ay Diyos ko, hindi ka pagpapasa-pasa, pag-aaga-agawan ka. Imagine may savings ka, "Nanay ba't lagi ka andiyan kay ate? Dito ka naman sa'kin." 'Di ba, kasi may pera. So, which is hindi natin sinasabi mo ang pera, pero nangyayari, tama ba? So, anong point ko? Tama. Dapat ngayon pa lang, 'wag ka nang umasa sa anak mo. Dapat may sarili kang retirement fee, may sarili kang savings para mabuhay ka sa sarili mo. Kasi hindi responsibility ng anak natin na buhayin tayo. Sa responsibility natin 'yun. Hindi mo sila masisisi kasi siyempre magkakapamilya sila, mas magastos sila dahil may mga anak na sila, may binubuhay sila, tama ba? So ang goal natin ngayon is hindi umasa pagdating ng panahon, pagtanda natin sa mga anak natin. Kailangan tayo mismo ang nagbibigay pa sa mga anak natin, tama ba? So yun yung i-goal natin. So siyempre yung iba, dead, patay na, di ba? Siyempre hindi na umabot ng 60. So eto, survey to from US. Naku, US pa pala 'to 'no, paano kung sa Pilipinas? Malamang nabawasan pa yung 3%. Malamang baka 2%, 1% na lang ano. So para sa akin, ang ratio ng 3% saka 97%, para sa akin, ang tunay na sugal 50-50. Hindi 3%, Tama. 97%. Dito talo ka. 'Pag tumanda ka at nag-retired ka, talo ka. Tama? Para sa akin ang tawag diyan dehado. 'Di ba, lugin-lugi ka diyan. Puwede mo sa'kin sabihin, paano 'yun Sir Danley kung tatrabahuhin ko yung pagiging 60 ano ko, empleyado ka, umabot ako ng 60 at paano kung sa 3% umasenso ako, okay. Paano kung sa 97% ka? Tama ba? Tama. Paano?
Oh, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na, "Lord, nagkamali ako ng oras. Dapat pala nung araw pa lang nagsipag na ako. Dapat pala nung bata ako, malakas ako. Dapat binigay ko na yung best ko. Dapat pala sumubok ko ng mga opportunity. Dapat pala hindi ko lang kinareer ang pagiging empleyado ko." Tama ba? So, anong point Tama. ko? So, simple lang, hangga't may oras. Wag na wag mong hahayaan maubos yung oras mo sa hindi magpapaasenso sa'yo. Wag na Tama. wag mong ilalaan yung oras mo sa marites, sa tsismisan, tama ba? So ngayon pa lang hangga't may oras tayo, hindi pa tayo matanda, malakas pa tayo, gawin na natin yung best natin. Tama? So wag na wag mong Tama. hahayaan na mauubos yung oras mo sa isang bagay na walang kabuluhan. Kaya ang topic natin is very important yung oras. Dahil time is gold, gold is money, that's why time is money. Tama? So Tama. bago tayo maghiwalay, dun sa day 2 na training natin is meron akong kwento doon. So it's all about the teachers and the young boy. Tama ba? Opo, pa. So pwede mo ba sa akin maikwento yon? Hindi ko nasulat lahat. Oo, sige, ano lang inaano mo? Naintindihan mo doon sa kwento? Ano? Hindi ko memorize eh. So ikwento ko sa'yo, di ba, about sa bata at about dun sa teacher niya. Di ba? So ngayon, yung bata na yon, yung young boy na yon is pinagsulat sila ng teacher nila na, okay class, ilista nyo kung ano yung pangarap nyo. Tama ba? Opo. So, ang ginawa ng mga bata, nilista yung pangarap nila. Pero meron isang bata na ginawa ng teacher, binigyan siya ng letter F. Ano yung F? Fail. Diba? Bagsak. Sabi nga no, lumapit siyang ganun sa teacher niya. Sabi niya, teacher, ba't binigyan mo ng F? Etong ano ko, sabi ganun, alam mo, etong nilista mo na pangarap mo, hindi mo kayang kuhanin. Kasi nga, mahirap lang kayo, ang dami mo nilista. 'Di ba? Ang gusto mo dito magkaroon ng maraming kabayo, bumili ka ng maraming lupain, magkaroon ka maraming mansyon. Yung tatay mo farmer lang, 'di ba? So ibig sabihin sa madaling salita, hindi nyo kaya. So kung babaguhin mo 'to, ipapasa kita. Pero kung hindi mo babaguhin, ibabagsak kita. Pag-uwi niya, sinabi niya sa tatay niya, sinabi niya yung sitwasyon, sabi niya, "Tatay, ba't gano'n si teacher?" Sabi niya gano'n. "Yung pangarap ko baguhin ko daw. Kung hindi ko daw babaguhin, bibigyan niya ako ng F." Ang sabi ng tatay sa kanya, "Is your choice." So diyan, hindi kita kayang pakialaman, pero magiging desisyon mo. Kung ano yung magiging desisyon mo, tama, yun ikaw, sabing gano'n, 'di ba? So ang ginawa? So sabi niya sa teacher niya, pagpasok niya, hindi niya binago yung pangarap niya. 'Di ba? Sabi niya, "Teacher, keep your F and I keep my dream." 'Di ba? So, sa madaling salita, hindi niya binago yung pangarap niya. Kung ano yung sinulat niya na 7 pages, yun yung pinanindigan niya. That's why yung bata ngayon, nagkita sila ng teacher niya, very successful ng bata. Tama? So, anong pangalan nun? Yun, hindi ko rin matandaan yun. Ayan, si Monty, di ba? Hindi mo natandaan, no? Sino? Anong pangalan? Hindi ko matandaan yun. Si Monty Robert, di ba? So, si Monty Robert, nagkita sila ng teacher nila. Ngayon, very successful na. At sabi niya, "Teacher, ako yung binagsak mo nung araw." So, umiyak sa kanya yung teacher niya. Sabi niya, "Marami kong natanggalan ng pangarap. Pero buti sa'yo, pinaglaban mo yung sa'yo." Tama ba? So, this is a true story na Monty Robert is one of the successful, isa sa pinakamagaling na horse trainer. So, ang daming lupain, milyonaryo, multi-millionaire, multi-dollar millionaire. So, very successful. So, anong point ko? Ganun din tayo. May mga bagay na tao na hindi maniniwala sa atin pag nangarap tayo. Tama Pero po. ipaglaban mo. Tama. Wag na wag kang papayag na yung pangarap mo nanakawin ng ibang tao. Tama. So, pag sinabing hindi nila kaya, dapat mas patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Tama? Patunayan mo sa kanila na you deserve na maging successful. So, wag kang maniniwala sa tao na sasabihin na hindi mo kaya, wag kang maniniwala doon. Dapat ang paniwalaan mo yung sarili mo. Okay? So, for the meantime, yun muna yung magiging natin, and
patayin ko na muna yung record. So, thank you sa time mo. And I hope marami ka ba natutunan? Opo. Sobrang dami, no? So, ayan, ipatayin muna natin yung record. So, pwede ko tong i-post. Okay lang, no? Post natin sa, para yung iba matutunan din nila yung about sa mga shinare ko sa'yo. Okay? Opo.